Totoo po ba na si Kristo ang magliligtas sa tao at hindi ang iglesia? Ibig po bang sabihin nito ay si Kristo na lamang ang dapat tanggapin at hindi na kailangan pang mag-iglesia? Mga kaibigan, totoo po na ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas at hindi po ang iglesia. Yan po ay pinatutunayan sa Biblia gaya po ng mababasa natin dito po sa Aklat ng Gawa 13, ang talata ay 23. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Mga kaibigan, maliwanag po ang pagtuturong ito ng Biblia na ang Panginoon Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Bukod po sa pahayag na ito ng Biblia ay meron pang pahayag ang Apostol Pedro naman dito po sa Aklat ng Gawa 4:10 at 12. Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nilinaw din po sa pagtuturong ito naman ng Apostol Pedro na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, kapatid na Christian at mga kaibigan, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa ikaliligtas ng tao. Subalit linawin natin, kapatid na Romel, sapagkat mga kaibigan, marahil ay naitatanong po ninyo, nangangahulugan po ba na hindi na kailangan at hindi na mahalaga ang tunay na iglesia sa ikaliligtas ng tao, kapatid na Romel? Mga kaibigan, malaking pagkakamali po ang nagagawa ng sinumang nagtuturo ng ganyan. Sapagkat kung itinuturo man po ng Biblia na ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas, ay itinuturo din naman ng Biblia, kapatid na Christian at mga kaibigan, kung alin po ang kanyang ililigtas. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Aklat ng Efeso sa 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Itinuturo po ng Biblia na ang Panginoong Kristo ay tagapagligtas ng kanyang katawan. Kung alin po ang katawan ng Panginoong Kristo na kanyang ililigtas ay mababasa po naman natin, kapatid na Christian, dito po sa Aklat ng Kolosas 1, ang talata ay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, mga kaibigan, kung paanong mahalaga po ang Panginoong Kristo sapagkat siya ang tagapagligtas, ay mahalaga rin, kapatid na Christian, ang tunay na iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia po ang kanyang katawan at kanyang ililigtas. Subalit gaya nga po ng nababatid na rin, kapatid na Romel, ng ating mga taga-subaybay, marami pong mga iglesia na nakatatag sa kasalukuyan. Marahil kayo man ay nalilito kung alin sa mga iglesyang ito ang sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang tanong po natin, ano po ang pangalan ng tunay na iglesyang katawan ng Panginoong Kristo na kanyang ililigtas? Mga kaibigan, ang isa po sa mga kababasahan ng pangalan ng iglesyang katawan ng Panginoong Kristo ay ang nakasulat po sa Gawa 20:28. Dito na po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po sa pagtuturong ito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na ang iglesia ni Kristo o ang Church of Christ ang binili ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo.
Ito po ang pangalan ng Iglesyang Katawan ng Panginoong Sukristo, kapatid na Christian at mga kaibigan, na kanyang ililigtas. At ang higit sa lahat po na dahilan, mga kaibigan, kaya hindi pwedeng ipuwera ang Iglesia ni Kristo sa kaligtasan, ay ang nakasulat po dito sa aklat ng Efeso sa 3:20 hanggang 21. Ngayon ay luwalhati inawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Batay po sa pagtuturong ito ng Biblia, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos po ay may pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung paanong kailangan po ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya po ang tagapagligtas, ay kailangan din po ang Iglesia ni Kristo, mga kaibigan, sapagkat ito po ang kanyang ililigtas ayon po sa pangunahing panukala ng Panginoon Diyos. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya malakas po ang aming loob na anyayahan kayong lahat, hindi lamang po para makinig ng mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan, kundi maging ang pag-anib po ninyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, kailanman ay wala kaming layunin na makapanakit ng damdamin ng sino man sa aming ginagawang pagtalakay. Sinasagot lamang po namin sa pamamagitan ng Biblia ang mga katanungan ng ating mga kababayan upang mabuksan ang kanilang puso at isipan sa liwanag ng mga katotohanan ng Biblia para sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan at makarating tayong lahat sa kaligtasan. At para po naman sa inyong iba pang mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa ask@inctv.net. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Amen. Muli mo pong kinasangkapan ang programang ito ng iyong banal na iglesia. Opo. Sa pagtuturo po ng iyong mga dakilang katotohanan Amen. nakasulat sa Biblia. Amen. Itinuro mo pong muli ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang iyong pangunahing panukala ng kaligtasan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak. Amen. Itinuro mo din po sa amin ang marapat na pag-aasawa at ito po ang tinutupad ng mga kaanib sa iyong banal na iglesia. Amen. Panginoong Hesukristo, sana po lahat ng naabot ng katotohanan ito, makilala po nila na ang iglesyang ito ang tunay na iyong katawan, Opo. na iyong ililigtas sa iyong ikalawang pagparito. Amen. Ama, patuloy mo pong basbasan ang kabuuan ng iglesia Opo. at ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.